Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ruben Ventura. Ngayon, nais ko kayong anyayahan na sumama sa akin sa isang malalim na pagninilay tungkol sa isang salita na madalas nating maririnig, ngunit madalas din nating makalimutan. Ang tunay na bigat at kahalagahan ang salitang pagmamalasakit o compassion o habag. Sa wikang English ay tinatawag itong compassion. Ngunit ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito para sa akin? Paano ba ito maging higit pa sa mga simpleng emosyon o salita na nakasulat sa mga aklat? Para sa akin, ang pagmamalasakit ay hindi lang isang mababaw na damdamin. Ito ay ang malalim sa totoong pagkilala sa hirap, sa lungkot o dusa na dinaranas ng ating kapwa, na may kasamang matinding pagnanais at konkretong pagkilos uh, upang maibsan ito. Maraming tao ang nag-aakala na ang habag, ah, ang pagkaawa ay iisa. Ngunit sa aking pag-unawa, magkaibang ang dalawang ito. Pagkaawa ay parang piti, ganun. Sa simpleng pagtingin sa isang tao mula sa itaas pababa. Kung saan nasasabi mo lang na kawawa naman siya, ganun. Sabay talikod, tapos patuloy na sa sarili mong buhay. Ang empathy naman, ang empathya ay ang kakayahang maramdaman ang sakit na nararamdaman ng iba, ang paglagay ng aking sarili sa kanilang sapatos. Ngunit ang pagmamalasakit o habag ay ang susunod at pinakamahalagang hakbang. Ito ang tulay na nag-uugnay sa aking nararamdaman tungo sa aking gagawin. Hindi lang ito sinasabing nararamdaman ko ang sakit mo, hindi ganon. Kung hindi, nagtatanong din nito na ano ang maaari nating gawin, anong maaari kong gawin para matulungan kang gumaan ng iyong pakiramdam o nararamdaman, ganun. Ang tunay na habag ay nagmumula sa kaibaturan ng ating puso. So kapag nakikita natin na nahihirapan ng ating kapwa, hindi ako pwedeng manatiling tahimik o walang ginagawa. Ang damdaming ito ang magtutulak sa akin na kumilos at magabot ng kamay. Maliit man o malaki ang aking kakayahan, sa madaling salita, pagmamalasakit para sa akin ay ang pagdamay sa oras ng kagipitan, sa palaging may kasamang gawa. Ganun. Kung titignan natin ang ating lipunan ngayon, tila napakabilis ng takbo ng mundo. Lahat ng tao ay abala, may problema, mabilis, lahat ay nagmamadali para sa kanilang mga sariling pangarap, sa kanilang trabaho o sa kanilang pansariling pangangailangan. Sa gitna ng ingay at abalang ito, madalas na nagiging manhid tayo sa mga taong nasa paligid natin. Kaya naman, pinaglalahanan ko ang aking sarili sa aking pang-araw-araw na buhay. Maaari kong simpleng paraan upang may pakita na may compassion ako. Ganun. Nais kong basagin ang paniniwala na ang pagtulong ay para lang sa mga mayayaman, sa may mga kapangyarihan, o sa mga taong maraming labis na salapi. Hindi naman ganun. Alam ko naman sa aking sarili na hindi ko kailangang maging bilyonaryo upang magkaroon ng compassion sa iba.
Ang pagmamalasakit ko ay nakikita sa mga pinakamaliliit na detalye ng araw. Ito ay ang buong pusong pakikinig ko sa isang kaibigang umiiyak, nakikinig at naglalabas ng kanyang mabigat na dalahin sa buhay nang hindi ko hinuhusgahan o pinaparamdam na maliit ang kanyang problema. Ito ay ang pag-antala ko sa aking pagmamadali upang tulungan ko ang matanda o isang may kapansanan, 'di ba? Na tumatawid o para makatawid sa kalsada. Ah, sobrang traffic ngayon, talagang kailangan din nating tumulong sa mga matatanda nating kababayan. Ito ay simpleng pagbabahagi ko ng aking buong pagkain at sa aking mga klase, ganun. Basta tinutulungan ko sila sa mga bagay na kaya kong itulong kahit na kung anong meron ako ngayon. Kapag ginagawa ko ang mga bagay na yun, napagtanto ko na ang epekto ng aking pagkilos ay higit pa sa material na halaga. Ipinaparamdam ko sa ibang tao na nakikita ko sila, na mahalaga sila, na importante sila, at hindi na sila nag-iisa sa kanilang mga laban. Ang mundo natin ngayon ay puno ng mga taong nakakaramdam ng matinding kalungkutan, loneliness, pag-iisa sa pamamagitan ng malit na tulong o pagmamalasakit. Nagiging instrumento ako upang magpadala ng konting liwanag, pag-asa sa lakas ng loob at pinatutumba na ang mga pagsubok ko sa buhay. Habang pinapalalim ko ang aking pag-unawa sa pagmamalasakit, natututunan ko na napakahalagang aral na madalas na mabaliwala noong una. Ang kahalagahan na pagmamalasakit sa aking sarili o ang tinatawag na self-compassion, kumbaga. Madalas din na kapag pinag-uusapan natin ang pagmamalasakit, palagi nating iniisip ang ibang tao, ang mga mahihirap, ang mga may sakit, ang mga biktima ng kalamidad. Ngunit paano naman ang taong nakaharap sa akin sa salamin, ang sarili ko? Kadalasan, ako ang nagiging pinakamahigpit na kritiko ng aking sarili. Kapag ako ay nagkakamali sa aking mga desisyon, kapag ako ay nabibigo sa aking mga pagsusulit o mga pangarap, o kapag nakakaramdam ako ng labis na pagod, napapansin ko na masyado na akong sinisisi ang sarili ko, pinapahirapan ko yung sarili ko, sinasabi ko sa aking sarili na hindi ako sapat, kulang pa, na mahina ako o wala akong kwentang tao. Ngunit natututunan ko na ang pagmamalasakit sa sarili ay magpapatawad at pagpanggap sa aking sarili ang mga pagkukulang at kahinaan. Pinapaalala ko sa aking sarili na ako ay tao din, na nahihirapan, hindi perpekto, nasasaktan din. So ang pagmamalasakit sa sarili ay hindi nangangahulugang pagiging madamot o pagiging tamad. Pinapakita ang unawa, pasensya, lambot sa ng puso sa aking mga kaibigan kapag sila ay nadarapa. Ganun. Sa pagtatapos ng aking pagninilay, nais kong bigyang diin na ang aking pagmamalasakit ang isa sa pinakamahalagang bagay na nagpapanatili ng kabutihan at pagkatao sa ating mundo. Kung ako, ikaw, at lahat ng mga tao sa paligid na ito ay marunong rumispeto, umunawa at tumulong sa hirap ng iba, mas magiging masaya at ligtas at tahimik ang ating pamumuhay. Kaya naman, sa hamon ko sa aking sarili at sa ating lahat, huwag tayong mapagod magmalasakit. Huwag nating hayaan na ang lupit
at lamig ng mundo ay gawing bato ang ating mga puso. Patuloy tayong lumingon sa mga nangangailangan, patuloy tayong makinig sa mga walang tinig at patuloy tayong tumulong at walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway maging instrumento tayong lahat ng habag at pagmamalasakit sa mundong ito. Thank you.